Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang matatalakay natin sa ngayon ay isang kasaysayan ng babae o di kaya ay dalaga na madalas niyang sinasabi na sino kaya ang aking susundin? Sino kaya ang aking susundin? Isang babae, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, na estudyante, na umuwi siya sa bahay galing sa eskwelahan. Pagdating niya sa bahay ay napansin ng kanyang nanay na napakalungkot ang babaeng ito o napakalungkot ang kanyang anak. Tinanong ng nanay, "Anak, naninibago ako sa iyo. Napakalungkot mo sa ngayon. Ano ba ang dahilan?" "Inay, napakalungkot ko sa ngayon dahil sa aking suot." Ang babaeng ito, mga kapatid, ay nagsusuot ng hijab, nagsusuot ng mahabang pananamit. "Napakalungkot ko," sabi niya, "dahil ang aking teacher, pinagsabihan niya ako na kapag hindi ko tanggalin ang aking suot, ang hijab, ang kanyang pananamit na mahaba, kapag hindi ko ito palitan, ay tatanggalin na nila ako sa paaralan. Hindi na ako makakapag-aral." Pinagbalaan niya ako, "Inay, ano ang gagawin ko, inay?" Sabi ng babaeng ito, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Sabi ng kanyang nanay, "Huwag kang mangamba, anak, dahil ang ginagawa mo ay sinusundan mo ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, inay, ang aking teacher ay nagagalit sa akin at sinabi niya na tatanggalin na ako sa paaralan kung hindi na ako magpalit ng aking pananamit. Inay, ano ang gagawin ko?" Sinabi ng kanyang nanay, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, "Ang iyong teacher ay mali. Ang iyong teacher ay nilikha lamang. Wala siyang kakayahan sa kanyang sarili." Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na kung saan ay makikita natin sa banal na Quran, na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Makikita natin ang talatang ito, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah sa Suratul Nahl na ika-78 na talata. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nilabas niya kayo mula sa sinapupunan ng inyong mga magulang, mula sa sinapupunan ng inyong nanay. La ta'lamuna shay'a, habang kayo ay walang kaalam-alam. Hindi ninyo alam. "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." At ginawa niya para sa inyo ang pandinig at pagtanaw. Kayo ay nakakarinig o kayo ay nakakakita. "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida." Ayon sa pagpapaliwanag ay ang ating puso na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin, la'allakum tashkurun, upang kayo ay magpasalamat sa Kanya, upang kayo ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, anak, sabi ng magulang, sabi ng nanay, "Anak, ano ba ang susundin mo? Ang tagapaglikha na lumikha sa iyo, lumikha sa atin, o ang iyong teacher na nilikha lamang na wala siyang kakayahan sa kanyang sarili?" "Inay, ang susundin ko ay ang Allah na tagapaglikha." Sinabi sa kanya ng kanyang nanay na, "Anak, napakabuti mong anak, tamang-tama ang iyong sagot
ikaw ay nasa katotohanan na sinusundan mo ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang araw mga kapatid, na nananampalataya sa Allah na pumunta naman siya doon sa paaralan. Ganun pa rin ang kanyang suot mga kapatid. Nakahijab, mahaba ang kanyang pananamit. Nang makita siya ng kanyang teacher, pinagsabihan na ng masakit kung ano-ano ang pagmumura na sinabi sa kanya, na halos napapahiya na siya sa kanyang mga kaibigan sa harapan ng maraming tao. Hindi na niya matitiis ang sakit na nararamdaman niya mula sa kanyang teacher. Subalit ano ang kanyang nasabi mga kapatid? Sabi niya, la adri man uti. Sa ngayon ay hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Sino ang susundin ko? Umiiyak na ang babaeng ito mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, na pinagmumura at sinasaktan ng kanyang teacher sa harapan ng kanyang mga kaibigan. Kaya hindi na niya matiis mga kapatid, na sasaktan na ng lubusan, hanggang sa nasabi niya sa kanyang sarili na umiiyak siya, hindi ko alam kung sino na ang susundin ko. Anti am huwa? Sino na kaya ang susundin ko? Ikaw ba ang susundin ko o siya? Tingnan ninyo mga kapatid. Ikaw ba, sabi niya, na aking teacher na susundin ko, o kaya ay siya? Narinig ng kanyang teacher. Sino ba ang tinutukoy mo na siya? Sino ba ang sinasabi mo na siya? Sinabi ng babaeng ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah, siya ang Allah na nag-utos sa akin. Kapag sinundan kita, magsusuot na ako ng damit na gusto mong suotin ko. Subalit masusuway ko naman ng Allah, na kapag sinundan ko naman ng Allah, ikaw naman ay galit sa akin. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, pagtitiis mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa anumang mga pagsubok, na kung mapapansin natin mga kapatid, ayon sa sinabi ni Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu, as-sabru sabran, sabrun ala ma takrahu wa sabrun amma tuhibbu. Ibig sabihin nito mga kapatid, na sinabi ni Ali karramallahu wajhahu, na maaari nating ilagay sa ating isipan na ang pagtitiis ay mayroong dalawang bagay. Unang-una ay pagtitiis sa mga bagay, sabrun ala ma takrahu, pagtitiis sa mga bagay na kinasusuklaman mo, hindi ka nais-nais na pangyayari, kinasusuklaman mo, ikaw ay magtitiis. Ikalawang pagtitiis, sabrun amma tuhibbu, ibig sabihin ay pagtitiis na hindi mo makakamit ang iyong nagugustuhan. Minsan ay mayroon kang pangarap sa buhay, mayroon kang nagugustuhan, hindi mo pa makakamit o hindi pa ito ipinagkakaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay magtiis pa rin. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sinabi ni Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu, na ang pagtitiis ay dalawang bagay, pagtitiis sa mga kinasusuklaman mo, o kaya ay pagtitiis sa mga minimithi mo na hindi mo pa nakakamit ito. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sabi ng babaeng ito, kung susundin kita, masusuway ko ang tagapaglikha. Lumikha sa iyo, lumikha sa akin, lumikha sa ating lahat. Kung susundin ko naman ang Allah, magagalit ka naman sa akin, nasusuway kita. Subalit, ang susundin ko, sabi niya, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mangyari na ang mangyari, kahit ano ang mangyari, susundin ko ang Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya ang nag-utos sa akin. Sabi ng babaeng ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Makikita natin sa Suratun Nur na ayon sa kahulugan ng talatang ito, silang mga babae na hindi nila ilalantad ang kanilang palamuti. Palatandaan ng mga babaeng, mga mu'minat, mga babaeng nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi nila ilalantad ang kanilang mga palamuti, ang kanilang mga kagandahan, illa ma zahara minha, maliban lamang sa mga nakalitaw katulad ng kanilang palad o kaya'y katulad ng kanilang mukha. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, mangyari na ang mangyari, sabi ng babaeng ito.
Nagtaka ang kanyang teacher. At dahil dito mga kapatid, ang kanyang teacher ay, sa palagay ba natin ay huminto pa siya? Hindi mga kapatid, huminto. Subalit tumama sa kanya ang salita ng babaeng ito na mangyari na ang mangyari. Ibig sabihin ay kahit ano ang gagawin niya ay hindi niya kayang mapasunod dahil nagdesisyon na ang bata o nagdesisyon na ang babae na ang susundin niya ay ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito ay ang teacher mga kapatid, pinatawag niya ang magulang ng babaeng ito. At nang dumating ang magulang ng babaeng ito mga kapatid, ano ang sinabi ng kanyang teacher? Sabi niya, ang iyong anak, nabigyan niya ako ng salita na hindi ko makakalimutan. Bagamat ang teacher na ito, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, ay kulang ang kanyang pananampalataya. Subalit ito lamang ang narinig niya na mangyari na ang mangyari. Ang susundin ko ay ang Allah subhanahu wa ta'ala na nag-utos sa akin. Ibig sabihin ito, tinamaan ang teacher na ito, mga kapatid. Sinabi niya sa nanay ng babaeng ito, mga kapatid, na ang iyong anak ay tinamaan ako sa kanyang sinabi na mula noon, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Ang teacher na ito, mga kapatid, ang teacher na babae na ito, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, nagbalik loob na sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumuot na siya ng mga pananamit sa Islam. At hindi lang yun, mga kapatid, pati ang kanyang mga anak na mga babae, na mga maliliit pa na mga anak na mga babae, pinasuot niya, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Naging huwaran niya ang kanyang kinasusuklaman na bandang huli pala, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Yun ang nagiging dahilan kung bakit siya nagiging matuwid. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, tatagan natin ang ating pananampalataya sa Allah. Tatagan natin ang ating pagiging Muslim, mga kapatid. Huwag nating ikahihiya, mga kapatid namin na mga kababaihan. Huwag nating ikahihiya ang pagsuot ng hijab. Huwag nating ikahihiya ang pagsuot ng mga mahahabang pananamit. Huwag nating ikahihiya ang mga pagsuot natin na kung saan ay nakikita sa atin ang ating pagiging Muslim. Huwag natin ito ikahihiya at huwag tayong sumabay sa mga uso na kung ano ang nakikita natin na mga tao, sinusundan natin. Makakakita tayo ng tao na sumusuot na ganitong style, magsuot ng pantalon na ganitong style, o kaya ano ang mga damit na sinusuot. Huwag nating huwaran ang mga katulad na yan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Napakababaw ang taong Muslim, napakababaw ang taong nananampalataya sa Allah, na kung ano ang makita niya sa kanyang kapwa na hindi naman nananampalataya sa Allah, ay iyon ang kanyang susundin. Hindi yun pwede, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, dahil pumapasok din dito ang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ang sino man ang gagayahin niya ang ibang tao, fahuwa minhum, siya ay kabilang sa kanila. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, mayroon tayong sariling sinusundan at mayroon tayong sariling huwaran sa ating relihiyon na relihiyong Islam, at mayroon tayong sariling mga aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na ng mga aral na ibinibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng banal na Quran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.